Ayan, Anong religion? Iglesia ni Cristo ako. Pwede ba ako magtanong? So, pwede naman. Ang, ang magiging tanong ko is, meron bang itinuro ang mga apostol na ang Panginoon Kristo ay tunay na Diyos? Yes, bro. Meron. Nung mabasa mo yan, bro, yung turo na yan, no? Doon sa concerning the beginning na isinulat ni John, no, sa Ethiopian canon, no, na Ethiopian Bible, ang sabi doon, no, sa concerning the beginning chapter 30 130 verse 122, nakalagay doon, no? For he himself was the maker, he himself was the creator, light of light, God of God, Son of the Father, Jesus Christ. Letra por letra, bro. Okay, next question ako. May itinuro din ba yung mga pare o arsobispo nyo na tunay na Diyos ang Panginoong Kristo? Lahat, bro. Maging si Justin Martyr, si Saint Irenaeus, no? During the first century, bro. Pwede kong palaki. Hindi, bro, kasi may poster kami. Sabihin mo na lang, bro. Familiar ka dito sa aklat na to? Bro, kasi Tagalog lang yan, bro. Ako magpapakita ng aklat ko sa iyo, bro. May imprimatur ni ako familiar ka sa Socrates Villegas. So, may imprimatur ni Socrates Villegas. Makipag-usap pa. Bro, hindi, kabayo ka ba? Tinatanong ko lang, hindi, tinatanong ko lang, bro. Alam hindi, mo, ang tinatanong ko lang, kung familiar ka dito. Sabi ko nga sa iyo, bro, hindi ako familiar dyan sa libro mo kasi local book yan. Gawang Pinoy. Ngayon, kung tatanungin mo ako, no? Time ka muna, bro. Ang dami naming aklat, bro. No? At yung mga aklat na yan, theological opinion yan ng mga pare. No? Or ng mga author. No? So, ang sabi mo, kung familiar ako, hindi. Ngayon, marami akong aklat dito. No? Tanungin kita kung familiar ka din sa aklat ko. Hindi ka rin familiar. Sige. Ang sabi kasi dito ng pari mo, na si Socrates Villegas, hindi gayon sa simula. Oo, nasaksihan ng mga alagad ang mga kahangahangang gawa ni Jesus. Narinig nila ang kanyang pambihirang aral. Naranasan nila ang kanyang walang katulad ng pagiging malapit sa Diyos. Ngunit, hindi nila inisip kailanman na si Jesus ay Diyos. Ang tanong ko, sino ang tama sa inyo ng pari mo? Si Socrates Villegas o ikaw? Pareho kami. Una, yung binasa mo, bro, hindi mo naintindihan. Pangalawa, no? Kaya nga umalis yung ibang mga disipulo ni Kristo, no? Nung sinabi ni Kristo na sabi niya, I am the bread that came down from heaven. Kasi hindi nila naisip na Diyos si Kristo eh. No? Kaya anong ginawa ng mga ibang disipulo niya? Lumayo. Ang sabi ng ibang disipulo niya, no? This is a hard saying. Who can listen to it? So from that moment, no, lumayo na sila kay Kristo at iniwan nila si Kristo. Hindi na sila sumunod. Yun kayo, bro. Okay, so naniniwala Next ka ang question, mga bro. wait lang, dito Next na. question. So next question. So naniniwala ka na ang mga disipulo ni Kristo lumayo kay Kristo mismo, tama? Tama ba? Bro. So, may mga lumayo kay Kristo. Bro, may dagdag na ako sa binasa niya, bro. Kasi bro, Enoch, doon sa binasa, ang tinutukoy doon na sila, hindi lang. Yung kasi nga sila eh. Ngayon ganito, bro, no, Enoch, no? Since you quoting the book out of its context, no? So, ngayon, ang ginagawa mo, no, since wala ako niyan libro na yan, ang tawag sa ginagawa mo, fallacy from ignorance. No? Kung nakita ko yung context mo, okay lang. Pero since kaya ko naman sagutin yung tanong mo, no? Maraming disipulo ni Kristo ang tuniwalag sa kanya. Dahil bakit? Hindi naniniwala ang Diyos siya eh. No? Alam mo ba doon sa John 6, no?
Nang sinabi niya, I am the bread that came down from heaven. Ano yung bread na yan na tinutukoy ng mga Hudyo? That is Lechem Hapanim in Old Testament. Ano yung Lechem Hapanim? Sa salitang Hebreo. That is bread of the face of Almighty God. Nung sinabi ni Kristo na I am the bread that came down from heaven, therefore He's saying that I am the bread of the face of Almighty God. Kaya nung sinabi ng mga followers niya, this is a hard saying, mabigat itong pananalitang ito. Mabigat ito. Sinong makikinig dito? Sino natatagal dito? Diba? Kaya iniwan siya ngayon ng mga alagad niya. Okay, So, ito ganun ngayon magiging tanong ko. Sino-sino ang mga disipulong iniwan siya? Sino? Give me a name. Marami, hindi naman pinangalanan doon sa John 6 bro eh. Hindi Hindi naman pinangalanan. pinangalanan doon. Oo. Maliban na lang, mabigyan mo ng pangalan yung nasa John 6. Kaya mo? Basahin natin dyan. Anong talata yun? John? John basahin 6 natin. verse 66 bro. John chapter 6 verse 66. Bigyan mo ng pangalan yan ha. Pag yan hindi mo nabigyan ng pangalan eh. Wala Sisipain naman ako kita. sinabi. Tinanong ko lang kung kaya mong bigyan ng pangalan. Hindi mo kayang bigyan ng pangalan. Kaya Hindi nga mo pala babasahin kayang bigyan ng natin. pangalan. Basahin mo, Kalma John ka 6, lang, verse 66. Bakit? Hindi ba ako kalma rito? Basa Ang na. sabi dito, dahil dito'y marami Yes. sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi nagsisama. Yung ba yan? So ano, nabigyan mo ba ng pangalan? Okay. Ang sabi dito sa 67, Nabigyan sinabi mo ba nga ng niya, so pangalan? teka lang. Dito ako magtatanong kasi binasa ko yung 66. So, I will going down to 67 to ask you a question. Nabigyan mo ba ng pangalan? Dito ako Tinatanong magtatanong kita. ngayon sa 67 kasi 66 yung Yes ginamit or mo. no? Hindi. Patanungin mo ako sa 67. Nabigyan mo ba ng pangalan? Bakit ka natatakot sa 67 kang tanungin? Natatakot sa Bumaba ka na lang. Yan na. Yan sasabi ko pag ayon si